vision, ano ba yung kailangan natin gawin para ma-realize yung vision na yun o para isakatuparan yung ating pangarap. Diba? Meron tayo. Ayan, action. So, tama, kailangan ng action. Pero, syempre, kailangan guided yung action natin. And isa sa mga strategy na ginagamit para maisakatuparan yung vision natin of win souls and make disciple. So, meron tayong tinatawag na G12. Okay. Familiar ba ang lahat sa G12? Narinig nyo na ba siya? Oo. So, panahon pa ba ni Jesus meron na siya? 12. Group of 12. And so, yung kanyang mga disciples or yung kanyang mga apostles. So, paano ba nag-start? So, actually, hindi naman G12 ang tawag nung time niya. So, aralin natin. Saan ba nagsimula yung G12? So, sino ba ang protocol? Actually, si Jesus talaga yung protocol ng G12. Ayan. Pero ano ba yung G12? So, sabi dito, it is a God strategy for world conquest in winning souls and making disciples. So, isa siyang strategy na gagamitin natin para ma-realize or mag-materialize yung pangarap ng iglesia or pangarap ng churches na win souls and make disciples. So, sino ba yung pastor na nagpasimula niyan? So, actually, si Pastor Cesar Castellanos, na-inspire siya doon sa halimbawa ni Dr. David Yong Cho. Ayan, Korean kasi. Ayan, so isa siyang cell network sa Seoul, South Korea. So, siya yung namumuno doon sa pinakamalaking simbahan sa mundo. Ayan. So, actually, pinaumpisahan niya yan yung cell group. Kasi diba, from the word cell, so, ang katawan natin, composed of cell yan. Kapag nasira ang cell natin, sira na rin yung katawan natin. Ayan. So, yung cell natin, mabilis siya mag-multiply yung cell natin sa katawan. So, same as with church. So, yung cell natin, dapat nino-nurture natin, inaalaga natin. So, kaya tayo ay merong tinatawag na cell group. So, each of one of us should be included in a cell group. So, nag-a-attend ba kayo ng cell group nyo? Ayan. So, kung wala pa, so, nabanggit ni Pastor, ang dami nating cell group na pwedeng, samahan. Sila Alan, pwede kayo sumama sa youth. Ayan, wala pa po pala tayong young professionals na grupo. Ayan, sila Kuya Alan at saka si Ate Eka magpapaumpisa niyan. Sila yung mag-lead ng cell group or the young professional. Amen. So yung hindi ma-identify na hindi naman kayo pwedeng isama sa mga kababaihan at sa katatayan. Hindi naman kayo, para naman masyado naman ahead naman na kayo doon sa mga youth. So kayo yung sa young professional. So magkakaroon na tayo ng another cell group. Amen. Ayan. So, yun lang yung yung short background ng G12. So, bakit pa natin ginagamit yan? So, meron siyang 7 characteristics. So, sabi yan, innovative. So, innovative yung G12. So, dati ginagawa bahay-bahay na gano'n. So, kung mapapansin natin, based on our observation, yan sa Bible, di ba nung time ni Jesus? So, everyday naman, di ba, siya ay nag-minister sa multitudes, sa napakaraming tao. Pero meron talaga siyang 12 nakabukod na
kapag isa lang yung bumubuhat. Pero kapag marami tayo at sama-sama, di ba, mabilis lang. So, yun yung yun yung idea ng G12. So, syempre, kung si Jesus isa lang na nagbi-minister doon sa napakarami, kung hindi siya kukuha ng mga apostles niya, so syempre, di ba, ang bigat ng responsibility na yun para sa kanya. Although, alam naman natin na powerful naman siya, so God siya. So, ginagawa niya ng halimbawa, kasi di ba hindi naman forever si Jesus nagstay sa lupa. Di ba bumalik siya sa heaven. So, para, yun yung gagayahin. Yun yung magiging examples natin. Paano natin palalaguin or paano natin ipagpapatuloy yung gawain na inumpisahan mismo ng ating Panginoong Jesus. O diba? Tayo ay kanyang mga disciples. So, kung ano yung ginawa ni Jesus, yun din yung gagawin natin. And ito yung strategy. So, ayun din. Ang G12, nagbibigay lakas daw siya. It brings strength to the ministry. Yan. So, sabi ko nga kanina, iba kasi yung iisa ka lang sa meron kang kasama. So, mas maganda yung lumalakad ka na dalawa kayo, tatlo kayo, kesa nag-iisa. So, and also, it allows team to be great. So, ayan, kagaya ng ginagawa dito sa ating church, di ba? Meron tayong mga gawain na ganito. So, para matrain tayo and ma-equip tayo para maisagawa natin yung vision na binigay sa atin ng Panginoon. So, it enables people, sa number 1, it enables people to be ministered to. Yan. So, syempre, may yan eh. So, kapag nasa gawain tayo ng Panginoon, may yan. Hindi lang physical battle, meron din tayong spiritual battle. So, iba yung nagkakapalasan tayo, nagkakapanalangin tayo para sa isa't isa. Diba? So, ano man yung so hindi lahat sa lahat ng oras, okay tayo. May mga time na down din tayo. So, meron aalalay sa'yo. So, meron magko-comfort sa'yo. Though, yung comfort na yun talaga ay nanggagaling sa ating Panginoon. Okay, it bears fruit. Yan. So, kung ilan na sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung 7 kayo ngayon, so yung 7 na yan, magiging 40, magiging 49, magiging thousands. Yan. So, yun yung vision. Yan. So, kaya itong church na to, so, paglalaki yan, magkakaroon ng extension. Tapos, meron na tayong 3 services in Sunday. So, merong morning, early morning, merong mid, at meron tayong panghapon. Nakikita nyo ba yun? Nadi-visualize ba natin? Na darating yung church natin, lalago siya, lalaki. Meron tayong 3 service every Sunday at meron na tayo 3 head pastor at 3 assistant pastor. Ang dami no? Ayan. So, hindi imposible kung susundin natin ang example na binigay sa atin ni Jesus. And then, every person become a winner of souls. So, kapag nasa G12, and it unites homogeneous group. So, di ba kaya meron tayong youth, merong women, merong men, and meron din tayong magkakaroon ng young professionals tayo. Okay. So, let us proceed. So, gaano ba kahalaga yung pananaw? Sabi nga ako para sa inyo, gaano kahalaga yung pananaw or yung pangarap, yung vision? Sinong gustong mag-participate? Teacher na kami. Ayun, gaano ba kahalaga sa inyo yung pananaw? So, actually, yung pananaw hindi lang naman church vision, even as meron tayong personal vision. Ano ba yung pananaw mo? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung pangarap mo? So, wala naman sigurong tao na walang pangarap. Iba, lahat naman tayo meron. So, gaano ba siya kahalaga?
Wala bang gustong mag-participate? Ayun, si Pastora Melka daw. Yung po sa akin po yung pananaw, ito yung nagdadrive sa'yo para magpatuloy. Na kahit mayroon yung buhay, hindi kailangan po kasi panggata sa mga gano'n. Kailangan mo na Nanay na nanay. kailangan mo ng pananaw para kahit mahirap, tutuloy ka pa rin. Ayun. So, yun yung nagbibigay sa'yo ng motivation or drive para gaano man kahirap yung ginagawa, magpapatuloy at magpapatuloy ka. Yes. So, yun sa personal. So, and doon din sa church natin. So, dahil ang mission natin, win souls and make disciples, gaano ka man ka mahiyain, okay? O kaya, gaano man tayo, ano tawag dito? Kasi talagang hindi tayo people-oriented. Pero, dahil yun yung, yung vision natin, so sama-sama tayong susulong, gaano man kahirap, ano man ang pinagdadaanan, ano ba yung wins ko? Mag-a-affect tayo ng mga souls patungo sa Panginoon. So, ano ba yung mga dapat natin asahan dito sa aral nito? Okay, so yung natin, so nasa course 2 tayo. So, sabi niya kahalaga ng pangarap. Yung unang lessons na tinuro sa inyo, ano ba yung visions? And ngayon, ano naman yung prinsipyo ng G12? So, dito makikita natin yung kahalagahan ng proseso sa pagsasagawa ng nais ng Diyos. Yun. So, maintindihan or makikita natin ano ba yung halaga ng ginagawa namin ito, bakit pa kami every Sunday pagkatapos ng church uupo pa kami dito para makinig. Ayan, kay pastor sa amin na mga kasama niya nagtuturo. Ayan. And pangalawa, ano ba yung kahalagahan ng grupo na kinabibilangan upang umabot ng kaluluwa? So, kagaya ng nabanggit ko kanina, mahirap gawin ang isang bagay kapag nag-iisa, pero kapag tayo ay marami at sama-sama, ang lahat ng bagay, gaano man siya kahirap, ay nagiging madali at nagagawa natin matagumpay. Bagay mo sa nila. Ayan, meron na kayong mga ballpen at saka papel dyan. O kaya dyan na lang sa notebook, sa sa cellphone nyo. Ayan. So, isulat nyo yung tatlong pangarap nyo. Okay, tiniisa mo na para sa sarili nyo, para sa church, at para sa bansa. O, 3 minuto lang, masusulat nyo na. Ano ba yung pangarap nyo para sa sarili, para sa church, at para sa bansa? Okay na? Meron na kayo? O, kahit hindi sulat, pero nasa isip at nasa puso. Pwede yun. O, sinong dalawa na mag-share ng kanilang pangarap para sa sarili nila, para sa church, at para sa bansa? O, hindi ko naman na ipapa-explain eh. I-enumerate nyo lang ano ba yung pangarap nyo. Diba? Mas maganda na i-announce natin yan sa mga kasama natin sa grupo para meron nananalangin para sa atin dyan sa mga pangarap natin. O, sino yung dalawa na mag-share? So, dalawa lang. Pero, di ba, mayroon naman kayong, yung group chat. So, pwede natin i-share yung pangarap natin para sa sarili natin, para sa church at sa bansa, doon sa group chat. Sa group chat ng ninyo. Tapos yun, i-pray ang ipag-pray ang bawat isa para magawa at maisakatuparan yung mga pangarap. Ayan, para sa sarili bansa at sa church at bansa. So, si Ate Hana, mag-share. Ayan, Ate Hana.
and one of the way para mag-grow yung church is, ayan, yung G12. Ayan. And then for the country, ang gusto niya, actually hindi nga ng country, world talaga. World peace ang ano niya, ang gusto niya. So, makakamtan natin yung kapayapaan na yan kapag lahat ng tao sa buong mundo na akay natin sa paanan ni Kristo. Ayan. Okay, so sino ba yung second one? So, pag-pray nyo yung vision ni Ate Hana, narinig nyo, di ba? O, pag-pray pala natin kasi narinig natin. Sino? Si Ate EJ? Ano na? Okay, go lang. Siguro mawala po yung mangyayari para mas madaming maakay kay Kristo at maging example natin. And sa church po is yung mapunan ang madaming mananampalataya yung church. Parang kagaya ng mga sa JIL. And sa bansa po is yung, ayun na po, yung bawat isa, ang bawat nakabayan po ay nakalapit kay Kristo. So, narinig nyo naman naka-microphone siya, no? Sa pag-pray natin, ma-overcome niya yung pagiging mahihain niya para marami siyang mawin na souls. Ayun, and then yung para naman sa church, so, ano daw, lumaki yung church natin, mag-grow, kagaya na, kaya pa siya ginagita church, ano, kagaya daw sa JIL, yung marami. Kasi yun yung napapanood niya sa TV. Marami nga naman yung nakikita niya. Ayun. And then, para sa country, ayun, maraming mga Pilipino daw ang makakilala kay Kristo. Ayun. Okay. So, simulan na natin ang ating pag-aaral. Ayan, so, let's go na to sa principles ng G12. So, di ba, sabi sa Lucas 12:43, ayan. So, pinagpala ang aliping madaratnang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Ayan. So, ano ba yung ano yung gusto nyo na pag bumalik si Jesus Christ? Matagpuan kayo tutulog? Kumakain, namamasyal, o matagpuan kayong ginagawa ang pinapagawa niya sa atin, yung mag-win souls and make disciples. Kaya yun yung pinapagawa sa atin. So sabi daw po, pinagpala ang aliping madalag na gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. So kung i-compare siya doon sa atin bilang mga disipulo ni Kristo, paano nyo kayo gustong madatnan? Ayan, kung halimbawa ikaw yung may kasambahay, so umalis ka sa gilid, ano yung magpapasa sa'yo, ay magiging kalugulog sa'yo na daratnan mo yung kasambahay mo, nakahilata dun sa sopa, nagsiselfo. Nagtitiktok. O nakita niyo siyang naglalaba or naglilinis ng bahay. Diba? So same din, diba? Kung darating si Jesus, ayan, yung makita niya tayo na ginagawa kung ano yung pinapagawa niya sa atin. So handa ka na ba na gawin ang pinapagawa ng Panginoon? Handa ka na ba, Brother Elmore? Kuya Alan? Ate Eka? Ate Betty? Ate Hana? Ayan, si Ate Iska and Ate Ide. And si Kuya Edwin, handa ka na ba? Handa na ba ang lahat? Ready na, ready. Okay, ready na. So, syempre, sabi nga po, paano natin maisasagawa yung ipinapagawa sa atin or yung vision ng church or yung vision ng God o yung pangarap ng Diyos na gawin natin. So, kailangan mo ng pangarap. So,
gawain. Okay, so yun yung nagbibigay ng direksyon. Kasi bakit? Sabi po sa 1 Corinto, ayan, 9:26. So, sino gusto bumasa? O sino bang pwede bumasa? Si Ate Jenny. Ate Jenny, pakibasa nga. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusulok sa hangin. Oo. So, syempre kapag wala tayong goals, wala tayong vision, walang direksyon. So, baka kung saan na lang, pasapasaan na lang yung gagawin natin. Kasi, bakit kailangan? Ayan, so yung vision natin ay, ang church vision natin ay win souls and make disciples. So yun yung ating direksyon. So yun yung magbibigay ng motivation sa atin. So para hindi lang tayo, so halimbawa, di ba, lumabas ka ng bahay. Kung wala kang in mind na pupuntahan mo, baka kung saan ka na makarating. So ganun din dito sa ginagawa natin. Kung wala tayong direksyon yung sa patutunguhan natin, wala tayong ma-accomplish. Kagaya ng paglabas natin sa bahay na wala tayong direksyon kung saan tayo pupunta, baka kung saan na tayo makarating. Ayan, lumakad na ng lumakad. So, kaya kailangan natin yung pangarap. And pangalawa, syempre, kailangan natin ng proseso or kailangan natin ng strategy. And ang isa sa strategy, ayan, pinaka-effective na strategy na meron tayo para maisagawa natin yung vision natin ng Win Souls and Make Disciples is yung G12. Ayan, kasi sabi sa 1 Corinthians 14:33, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kakuluhan, dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hiliran ng Diyos. So, ito yung direction natin. Ito yung magbibigay ng direction sa atin. Ayan, yung meron tayo sa ESO na ginagawa sa church. Di ba? Una, nag-undergo tayo ng yung umpisa niya, di ba? Swimming. Tapos, nagkaroon kayo ng live class. Ngayon naman, nasa SOD 1 tayo. So, step by step siya. So, hindi tayo sasabak sa giyera na hindi tayo equip at wala tayong sandata. So, ito yung pinakang weapon natin, o ito yung pinakang training natin para ma-equip tayo dun sa paggawa ng pinapagawa sa atin ng Diyos. So, ang strategy natin ay G12. So, number 3, ano yung kailangan natin? Kailangan natin italaga ang ating sarili para sa Panginoon. So, kailangan natin ng commitment. So, hindi enough na meron tayong vision. Yan. Hindi rin enough na meron tayong strategy na gagamitin. Kailangan meron din tayong commitment o yung pagtatalaga ng sarili natin. So, paano natin gagawin ang isang bagay kung hindi tayo committed? So, yun yung isa sa mga requirements. So, yung prinsipyo ng G12, kailangan maging committed tayo sa kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Committed ba tayo? Palagay ko naman ay oo. Kasi nakaupo kayo dyan eh. Kung hindi kayo committed dito na magpatuloy para lumago ang magpapagaan sa Panginoon, malamang wala kayo dyan sa upuan nyo. And, ayan, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Dahil nandiyan kayo sa upuan nyo. So, one sign niya ng commitment. So, ibig sabihin, nandun yung commitment nyo na sumunod sa ano yung pinapagawa ng Panginoon. Okay, so sabi nga sa Romans 12:11, kaya nga mga kapatid,
alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano daw? Ano yung hinihingi sa atin? Ialay yung ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, yun yung karapat-dapat na pagsamba. Okay. Number 4, kailangan mo ng kasama sa paglilingkod. Ayan. So, nabanggit natin kanina, mas mabilis gawin ang isang bagay kapag may kasama kaysa nag-iisa. So, kayo yung group. So, kayo yung possible na magkakasama. Yan. So, na gawin kung ano yung natin, yung vision natin, yung willing soul, umabot ng kaluluwa at mag-disipulo. Sabi sa sa 1 John 27, kayo ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So, tayo yun. So, iisang katawan tayo ni Jesus Christ. So, bagaman iba-iba tayong tao, iba-iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng edad, iba-iba tayo ng ugali, pero tayo ay iisa sa paggawa ng pinapagawa sa atin. So, kailangan merong one vision. Mahirap gumalaw. Ayan, ang isang grupo na hindi isa yung patutunguhan. At ang ating patunguhan ay umabot ng kaluluwa at magdisipulo. Okay. So, sabi sa mga Ngaral 4:9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Ayan. So, syempre, iba yung mapuproduce ng pito sa ako lang. Ayan, so imagine niyo kung tayong lahat, ayan, yung pito na yan, may kanya-kanya ng cell group na may grupo na 12. So ilan na yun? Ha? 100? 12? 7? Tapos tig 12 kayo? 84? Ay! Yes, 84. Ayan, so 84 na kaagad yun. Tapos, yung 84 na yun, so mag-multiply, yun yung goal natin. Yung 84 na yun, magkakaroon ng sariling grupo ng 12. Ayan. So, madami. So, kaya mas mabuti yung marami tayo na gumagawa. Ayan, mas marami yung magiging bunga. Kaya mas madali yung yung paghayo natin. So, sa panahon ngayon, kailangan nating magmadali. Hindi na tayo kailangan patumpik-tumpik pa. So, bago pa man sila mawala sa mundo, ayan, maipakilala natin sa kanila si Jesus as their Lord and Savior. Kung paano natin siya nakilala. So, yun yung gawain natin. So, kahit sino yung makasalamuhan natin, saan man tayong lugar, dalhin o mapadpad. So, kailangan nakatanim sa puso at isipan natin ano ba yung ating kailangan gawin, umabot ng kaluluwa at magdisipulo. So, pangalawa, 5, si Jesus ang pinakamagandang modelo ng pagdidisipulo. Ayan, siya yung pinakang model natin, siya yung pinakang example natin, at siya talaga yung dapat nating tularan. So, bakit? Si Jesus ay nagmahal ng tao. May pinili pa si Jesus? Diba? Lahat in-accommodate niya. Hindi siya tumingin sa kung ano ang iyong itsura. Hindi siya tumingin kung ano yung katatayuan mo sa buhay. So, lahat ng tao mahal ni Jesus. And tayo din, bilang mga disipulo niya, wala rin tayo dapat pinipili. Kahit kaaway natin, ayan. So, kailangan natin sila akayin. So, kaya makipagbati na kung may kaaway para maakay natin sa paanan ng ating Panginoong Jesus. And, pangalawa, inalagaan niya. So, sino yung inalagaan niya? Yung kanyang
12. Para yung 12 na yun, mag-alaga doon sa maraming tao. So, ganun din yung gagawin natin. 12, we will make another 12. So, aalagaan natin yung first 12 natin. Then, tutulungan natin sila na makapag-create ng sarili nilang 12. And then, yung 12 na yun, so, kumbaga, ano siya, domino effect. Ayan. So, ano na siya, duplicate ng duplicate. And then, tinuruan sa pamamaraan ng Diyos. So, hindi sa sariling kagustuhan ni Jesus, but kung ano yung sinabi ng Diyos Ama sa kanya. So, tinuruan niya yung mga disciples niya according dun sa Word of God. Diba? Yun pa rin naman ang ginamit ni Jesus nang nagtuturo siya. Yung salita ng Diyos Ama. So tayo, magtuturo tayo ng magtuturo tayo ng nakabatay lamang doon sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Wala tayong ibang ituturo. At hindi tayo magtuturo ng hindi nanggaling sa salita ng Diyos. So kaya, ano ang gagawin natin? Kailangan palagi nating aralin at i-meditate yung Word of God para hindi tayo magkaroon ng pagkakamali sa ituturo natin sa mga gagawin nating disipulo. Okay, pang-anim, malapit na po tayo. Ayan, proseso tungo sa tagumpay. So, nasan ka na ngayon? Yan, kung alam mo. Yan. So, kung ikaw mayroon yung ladder of success, so yung ladder of success, yung mga gusto mong ma-achieve or gusto mong makuha. So, like for example, para halimbawa sa personal.